Hi mga kabeshi, ako magaganda na katulad ko, Char! So ngayon pala gagawa ako ng isang Filipino bread na siguradong kilala at paborito ng maraming Pinoy. Malambot, fluffy at puno ng mga alaala ng ating pagkabata. So dadalhin ko ang lasa ng Pilipinas diretso sa aking kusina dito sa Amerika. Tara, mag-bake na tayo! So kailangan natin ng bread flour, sugar, so ito na mga kabeshiwag, gagamitin na natin yung ating bagong stand mixer. So Spanish bread yung una natin i-bake dito. Dahil paborito ko ang Spanish bread. Lalagyan na tayo ng milk dito. Lagyan na rin tayo ng itlog. Baba na natin to. Oops. Lock natin. So dahan-dahan muna. Ayan. So ngayon naman mga kabeshiwag, i-window pane test na natin ito. Hilain lang natin siya ng dahan-dahan. Kapag kaya na siyang mag-stretch at hindi na madaling mapunit, ibig sabihin okay na siya. Tapos ilalagay lang natin dito sa ating kaldero. Nilagyan ko lang ng oil para hindi siya mag-dry. Tapos tinakpan ko siya and then ilalagay natin ito sa warm place at hintayin natin siyang mag-double in size. So habang hinihintay natin yung ating dough na mag-rise, samahan nyo naman akong gumawa ng ating sweet and buttery filling. Simple lang ang ingredients natin: unsalted softened butter, brown sugar, breadcrumbs, and heavy whipping cream or milk kung wala kayo, at konting asin para mas lumabas ang lasa. And then haluin lang natin ito lahat hanggang maging ganito siya. So mga kabeshiwag, okay na yung ating dough. I-deflate lang natin ito ng dahan-dahan para mailabas ang excess air. Kung napapansin nyo itong mga bubbles sa dough, ibig sabihin maganda ang naging fermentation natin. Active ang yeast at well-developed ang dough natin. Ang ganda ng texture, no? Kaya siguradong magiging soft and fluffy ang ating bread. So ngayon naman, ipoportion na natin ang ating dough. Bawat isa ay titimbangin natin ng 50 grams. Medyo malaki ang size na gusto ko para hindi tayo bitin sa bawat kagat, ganun. And then, isi-shape muna natin ito para maging pantay-pantay ang bawat piraso. So, after natin silang ma-shape, pahingain muna natin ito mga at least 15 minutes para mag-relax at mas madali siyang i-flatten. Unahin natin ang pinakaunang na shape natin, din saka natin siya i-flatten. Lagyan natin ng filling. Kayo na lang ang bahala kung gaano karami ang gusto nyong ilagay, pero ako mas gusto ko lang ng sakto lang. Kasi kapag sobrang dami ng filling, minsan nakakaumay din mga kabeshiwag. So, pwede nyo rin itong spread evenly sa dough, pero ako gusto ko itong style na ito. So, i-roll natin siya ng maayos at dapat tight ang pagkaka-roll. Siguraduhin natin na sealed ang dulo para hindi basta lumabas ang filling habang nagbe-bake. Although normal lang naman na may konting lumabas, pero syempre hindi naman dapat lahat ng filling natin is lalabas. Sayang naman yung sarap nito, di ba? Pagkatapos naman mga kabeshiwag, i-coat na natin ito sa ating breadcrumbs. Pwede nyo munang lagyan ng filling lahat bago i-coat. And sprayhan lang natin ng konting tubig ang ibabaw bago natin i-roll sa breadcrumbs para mas kumapit talaga sila. After nyan, ilalay na natin sila sa ating baking tray. Gagamit ako dito ng parchment paper. Ang gamit ko pala ay Smart Take. And ang ganda nito kasi pre-cut na siya, kaya hindi na natin kailangang sukatin or gupitin, ganun. And ang size nito ay 12 by 16 inches. Alam niyo ba mga kabeshiwag, gustong-gusto ko talagang gumagamit ng parchment paper kapag nagbe-bake ako, lalo na kapag Spanish bread ang binibake ko. Kasi alam naman natin na minsan hindi talaga maiwasan na may konting mag-leak na feeling habang nagbe-bake, ganun. Kaya malaking tulong ito. Hindi na tayo mahihirapang maglinis ng baking tray pagkatapos. So anyway mga kabeshiwag, ipaparest lang natin ang ating dough for at least 35 minutes or hintayin natin hanggang maging soft, puffy at fluffy na siya. Kapag ganyan na ang itsura niya, ready na siya para i-bake. So, kung gusto niyo ma-make sure na ready na siyang i-bake mga kabeshiwag, pwede niyo rin siyang i-check ang ating dough gamit ang poke test. Pindutin lang natin ng dahan-dahan ang dough gamit ang ating daliri. Kapag bumalik siya ng mabagal at may naiwan na konting marka, ibig sabihin, ready na ito para i-bake. Pero kapag mabilis siyang bumalik, kailangan pa niya ng konting pahinga, ganun. So, ito na pala mga kabeshiwag, luto na yung ating Spanish bread. Binake ko lang siya ng preheated oven na 350 Fahrenheit for around 17 minutes. Gusto ko kasi na medyo may konting crunch ang outside niya pero soft and fluffy pa rin sa loob.
perfect na perfect mga kabeshiwak. Grabe ang bango nito. Isa talaga ito sa mga paborito kong Filipino bread. Nakaka-happy din kasi dati kinakain ko lang ito pero ngayon kaya ko na siyang gawin at i-bake mismo sa bahay. Ang sarap sa feeling no na nagagawa na natin ng mga paborito natin tinapay. So mga kabeshiwak, curious lang ako, ano naman ang paborito niyong Filipino bread? Pandesal ba, Spanish bread, ensaymada o iba pa? Comment nyo naman. Perfect talaga ito ng pang-snack, pang-merienda or kahit paggising sa umaga, isang pirasong Spanish bread plus mainit na kape. Grabe, sulit na simula ng araw mga kabeshiwak. So anyway mga kabeshiwak, maraming salamat sa panunood at sa pagsama nyo sa aking baking journey. Kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pa tayong lutuin at i-bake na paborito nating tinapay. So thanks for watching mga kabeshiwak. Bye!